Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Okay. Hello guys, magandang hapon po or magandang araw na linggo. Nandito tayo ngayon sa ating office and then at the same time, ang ating lechon house model. Sadya ko talaga itong ginagawa guys dahil minsan pag mag-training dito, yung mga partners natin nag-training, after sa training dito ay umuwi na sila dahil, ayun nga, tapos na yung training dahil yung tindahan daw naman ay madali lang. So kaya minabuti ko na lang na gawan dito ng training, since dito yung training, pati na yung lechon house ay gusto ko makita nyo na rin personally. So ito po yun. So itong ating chimney, standard ito. Standard ito ang size ng ating chimney. And then itong ating griller, ito yung standard natin din na griller. Ito ay isang stainless na griller ito. And then kasama sa ating package guys, kasi yung package natin guys ay normally walang free yun na griller. Ngayon, ginawa ko since para tayong nagpo-promote sa ating package, nag-free ako ng griller. So, malapit na kasi matapos ang April 30, gagawin natin until May 30. So, lahat na mag-avail for this month until May 30, mayroon po kayong free na isang griller. Pero yung griller po na ordinary na palagi nating sinasama sa ating mga packages or yung mas mura na griller, pero hindi ibig sabihin na mura na panganda pa rin yun, kaso lang steel body siya, matibay din kahit na 10 taon kaya niya. Pero yung iba kasi nagre-request ng stainless kasi ang ganda ng stainless, dali din linisin, makintab at saka presentable. So siyempre dahil maganda siya, mag-additional cost tayo ng additional 20k. Kumbaga ito ay 35k, dagdag lang tayo ng 20k, ma-avail natin yung ating stainless na griller. Okay, so yan guys, kasama na yan sa training natin. Tuturuan ko kayo po paano ito. Ituturo natin kung paano ito ginagawa, itong chimney. Itong sukat, mula dito sa baba hanggang dito, tuturo na rin natin. May standard yan. At saka ang butas dito sa loob, dyan guys, sa loob ng chimney, may standard din na butas yan para hindi na kayo maglagay ng tawag daw exhaust fan. Kasi yung exhaust fan, minsan yun ang nagiging cause ng sunog dahil pag hindi yan na properly maintained, nagkaroon ng mantika, nagkaroon siya ng dumami yung mantika dahil sa usok, dinadala na yung usok yung mantika sa usok eh. So dumadami siya doon, and then pag hindi yan na maintain natin, at least once in a month maglinis, or sa ibang lechonan, everyday kung makita nyo, everyday nila nililinis dahil mayroon doong exhaust fan na iniwasan nilang masunog, kaya everyday nililinis. So kung minsan natin di natin mababayaan natin, di malinisan, so yun ang cause ng sunog. Kaya yung halos lahat talaga natin na mga lechonan, lalo na sa mga sarili kong lechonan o company-owned na mga lechonan, ay ganito yung itsura ginagamit ko. Malalaki yung butas para hindi na ako maglagay ng exhaust fan, di ba? The same time, nakasave tayo ng kuryente. Kasi imagine, from the start of the opening ng store hanggang matapos yan, tuloy-tuloy ang ikot ng exhaust fan. So malaki karamihan dyan, mga ilang wattage din yan for the whole day, for the month. Di ang laki ng kibabayaran ng kuryente. Plus, dito, makasave ka pa, ang laki pa na ang laki lang ang butas pero safety ka naman. Kahit na mag-maintenance ka lang ng every other month or 2 months, 3 months, gano'n, linisin lang yung i-scrape lang yung sa gilid, okay na. Di ba? So, gano'n yan. Kasama yan sa training natin guys dito. No? So, ano pa ba ibang i-discuss natin dito sa training? Yung pagtimpla ng manok, pag-i-inject ng manok, pagluluto, liempo, lechon manok, at belly. Kasama na yan lahat. And then, lahat ng mga
technical about the marketing, about sa mga sikreto. May mga sikreto tayong tinuturo guys na hindi natin tinuturo dito sa YouTube kasi during the training na. So lahat-lahat po ay covered dito sa training. So sulit yung one day training nyo dito. And then kung gusto nyo mag-extend pa ng another days, doon na yun sa tindahan. Bali, immersion yon, immersion tawag natin doon, kung sa actual na pagbibigta ng lechon manok. So the best sana kung mag-immersion kayo tuwing araw ng Friday, Saturday, and Sunday. So kung kayo gusto nyong balak nyo mag-immersion ng 1 day or 2 days dito sa training, itapat nyo ng mga araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Para after ng training dito, may oras pa naman kasi minsan matatapos tayo ng maaga. Halimbawa, matapos tayo dito ng alas 4. So, alas 5, pwede kayo punta sa store. Ma-actual nyo doon yung makikita nyo yung mga bumibili, maraming tao bumibili. And then, pwede din kayo mag-actual lang, mag-chop. Mag-request kayo na kayo yung mag-chop. And then, siyempre tutulong kayo doon. Pero probably sa hapon na kasi, wala nang, tapos na lahat tinutuhog. So, the next day, kung halimbawa, plan nyo talaga mag-immerse for whole day, the whole day kayo doon sa store. After the training dito sa bahay, the whole day kayo doon sa store, mag-immersion para maalam nyo kung sa opening day, anong ginagawa ng tao sa umaga, naglilinis, anong piniprepare, para sa tanghali, anong oras sila magtuhog, nilalagay, and then sa hapon, anong oras din sila magpiprepare for sa gabi. Kasi sa gabi halimbawa Saturday, marami talaga yung may binta niyan. So, malas 3 pa lang, dami na ng piniprepare ng tao. So, lalo na yung mga frozen, anong oras nila nilalabas sa freezer, then tinutuhog nila, paano nila niluluto, ano yung sequence na pagluluto, di ba? So, kasama doon sa immersion ng store kung gusto nyo yon. Sa partnership, hindi ko ni-require sila na mag-immersion ng more than 2 days or 3 days kasi nga, depende naman sa kanila yun eh. Pero pag franchise kasi, nire-require ko sila minimum of 5 to 7 days para talagang matutunan nila the whole process doon sa tindahan, doon sa pagbibintahan ng ating lechon manok. Kasi dito sa sa process, mayroon naman tayong mayroon naman tayong mayroon tayong procedure na ibibigay ko sa inyo, parang handbook. Hindi naman handbook 'yan. Tawag ko diyan is yung parang siyang master list or yung summary ng ginagawa natin dito, pinoprocess. Meron tayong mga listahan. Bibigay ko yan sa inyo during the training. So, parang mga leaflets, pero instead of leaflets, sinachat ko yun sa isang buong text, isang messages, maraming messages, sisend ko yun sa messenger para nandun na sa inyong messenger yung lahat ng kabuuan ng tinitrain natin. So, aside from doon sa mga messages na binibigay ko sa inyo during the training, nile-lecture din natin yan. Actual natin nile-lecture yan. Dinidiscuss ko sa inyo dito, and then after nung discussion natin, actual na kayo doon. Application na yon. Kumaga, paano yung maglinis, paano mag-inject, paano magluto, lahat-lahat po. And then, sa tanghali, kakain tayo dito. Yung ini-inject ninyo, yung mga pinoprocess ninyo ay kakainin natin. Lulutuin natin, at saka dito na tayo tanghalian. Bali, titikman natin yung mga ginagawa nyo, kung tama ba yung ginagawa nyo. At sigurado magustuhan nyo yung lasa. Okay. So, yun guys, yun ang mga makukuha nyo na mga aral dito sa training day. So, kung ano pa bang hindi ko na-discuss, abangan nyo na lang pagpunta nyo dito. So, ang haba po, imagine, 1 day tayo nagtitraining dito. So, buong araw ako nagsasalita dito kasama yung mga techniques o mga sekreto. Matagal yun, isang araw. Almost 8 hours ako dito nagsasalita during the training. So, ito is ilang minutos lang ito. Parang overview lang ninyo para magiging excited kayo pumunta dito. Okay, maraming salamat po at bye-bye. Ito guys, para Manila ito. Ayan, yung ating UV na Panaflex.
So tuturuan ko rin kayo kung paano yan nililiaut, paano ang ginagawa. So kasama yan dito para yung mga signage nyo, ganun din kaganda. So anuhin nyo lang yan. Gagayahin nyo lang yan. Papagaya ko yung, anyway, yung Don Ricardo, hindi naman yung magaya yan. Yung style na lang ng font, yung kulay, kasi probe na yan, mga datingnan. At saka yung klase ng ano is UV panaflexion. Yun ang anuhin nyo, yung gagayahin nyo dito kasama yun sa training. Ito, sa labas meron tayong griller kasi papadala to Monday sa Bulacan. Yung isa nandun sa kabila sa isang doon sa fabrication natin para ano din yon, para Tugigaraw. Kay Sir sino ba yan? Parang bigati na partner natin doon sa Tugigaraw. Okay, so yun lang po muna guys.